Eto na nga ang pinakahihintay na pagkikita ng dalawang nag-iirugan na nasa magkabilang sulok ng mundo. Ade ayun na nga, nakalusot na nga ako sa immigration officer. Nung nasa waiting area na ako, ay talagang napakasaya ko na. Pero kahit papaano, parang kinakabahan pa rin ako. Yung alam mo yung parang mawawala lang yung kaba siguro na nararamdaman ko pag makasakay na ako talaga sa eroplano. Naiisip ko pa rin kasi no, na baka mamaya kahit nasa waiting area na ako, ay baka may makita sa papel ko ay i-hold pa rin ako, ganun, i-offload pa rin ako. Umagang-umaga nga yung flight ko noon at sa Dubai nga ay madaling araw pa lang noon. Ang Diyosawa ko nga ay hindi na nga natulog nung gabi na yun dahil nga inaalala nga yung pag-flight ko. Pero ang sabi ko nga sa kanya ay matulog ka na kasi mamaya hindi ka makakatulog. Diyos. Tapos ayun, nung sabihin ko nga sa kanya na nasa waiting area na ako ay talagang sobrang saya niya, sobrang papasalamat niya. Tapos tumawag agad siya sa pamilya niya sa Pakistan at sinabi nga na makakarating na ako sa Dubai. At ayun nga, sobrang saya rin naman talaga ng pamilya niya kasi nga magkakasama na kami. Ngayon, ako, hindi ko naman maramdaman ang pakiramdam ko. Kayo rin ba ganito sa akin? Yung pagka babiyahe kayo, yung parang naninigas yung tiyan nyo na para kayo may kabag na hindi mautot. Ganun yung nararamdaman ko. Ba't ba ganun? Madalas ho akong ganyan pagbababiyahe. Hindi ako nahihiluhin. Hindi ako nasusuka. Pero ganyan ang nararamdaman ko, yung parang may kabag na parang di mautot, ganun. Habang nasa airplane na nga, ay hindi rin talaga ako nakatulog. Excited na excited ako. Ang isa pang nagpakahirap sa akin ay natatakot ako mag-CR, hindi ako makaihi. Natatakot ako mag-CR sa aeroplano, hindi ko alam kung paano buksan yung pinto. Tapos pag-alokin ka ng pagkain, kung chicken o fish, ganyan. Ay muntik na akong hindi sumagot, ano, kasi akala ko may bayad. At ayan na nga, dumating na sa Dubai Airport. Ay sobrang habang lakaram. Sobrang haba ng Dubai Airport. Nakahilis pa naman ako noon. Ay galit na galit talaga yung muscle ko sa binte. At dahil nga first time ko, sinusundan ko lang yung mga tao ba? Kung saan sila pupunta. Sobrang habang lakaran. Ay, sundan ko na lang sila. Bahala na kung saan ako makarating. Pero nakarating naman ako sa immigration officer. Ayan. Ade, syempre, kinakabahan na naman ako kasi nga, ayan, immigration officer na naman ito. Pero pagharap ko naman sa immigration officer, ang tiningnan niya lang yung visa ko, passport, wala na. Hindi na nga yata ako tinanong eh. Wala siyang tinanong sa akin kahit na ano. Scan lang sa mata, picture, wala na. Ganun lang. Ay, sadong saya ko talaga. Sana all ka ako. Hindi nagtatanong ang immigration officer. Tapos, eto na nga. Ade, tapos na ako sa immigration officer. Naging pabebe bigla. Paglabas ko nga sa airport, ay ando na yung jowa ko no, na asawa ko na ngayon. Ay pagkakita ko na may maliit na lalaki doon, nakamukhang kamukha sa video call, sa picture, ay siya na nga kako. May dalang bulaklak, 3 pirasong rosas yata yung dala-dala. Basta kung hindi 3, 4, pero baka 3. Para I love you ba? Ngayon, nung aki lumapit, oy, naghihintay kayo ano? Mas excited kayo yata sa akin. Sino ng mga nakangiti dyan habang nanunood? Taas ang paa. Yung mga nabibwisit naman, ay wag na kayo magtaas ang paa, mapagod pa kayo. Ayun na nga, paglapit ko, iniabot sa akin yung bulaklak niya, tapos halik sa akin. Alam nyo ba, umilag ako. Hindi ako nagpahalik. Kasi nahihiya ako. Andun din kasi yung pamangkin ko sa pinsan buo. Tapos kasama niya yung girlfriend niya. Kaya nagulat ako. Sino ba naman yung nakikita namin? Hahalikan ako. Kaya nagulat ako, umilag ako. Sinundo din kasi ko ng pamangkin ko at saka girlfriend niya. Kasi nga siguro nag-aalala sa akin. Para siguro makita rin nila na susunduin nga ako. Kung saan ako dalhin, ganun. Tapos habang naglalakad kami, ay nakikita kay asawa ko. Pasalamat siya ng pasalamat kay Ala na nakarating ako sa Dubai. Tapos binibiro ako ng girlfriend ng pamangkin ko. Sabi sa akin, si ate hindi nagpa-kiss. Nahihiya lang talaga kasi ako. At saka hindi ako sanay yung maraming tao makakita na naghahalikan, ganun. Nahihiya ako. Pero nung nasa sasakyan na kami, magkatabi kami. Tapos, hinahawakan kamay ko. Ay, nako. Hinahawakan, tapos hinahalikan. Bigla naman, lumingon na naman yung girlfriend ng pamangkin ko. Nakita, hinahawakan kamay ko, hinahalikan. Nahiya na naman ako. Tinanggal ko na naman yung pagkakahawak sa kamay ko. Kasamahan pala ng asawa ko yung kaibigan niya na sumundo sa amin. Yun nga ang nagdadrive. Tapos, yung pamangkin ko sa girlfriend niya, ibinaba namin. Ewan ko kung saan yun, hindi ko na matandaan. At ayun nga, umuwi na kami sa may tinitirahan niya. Ay, bago pala kami umuwi, ay dumaan muna kami sa restaurant. Pakistani restaurant yata yun. Bumili kami ng pagkain doon. Tinake away namin. At ayun na nga, dito na natatapos ang aming pagkikita. Huwag na kayo sumama sa pag-uwi sa bahay.
Grabe naman kayo kung sasama pa kayo. Pero alam ko naman na gustong-gusto niyo sumama. Sige, isama ko na kayo, ha? At ayun na nga, pag-uwi namin, yung tinira namin noon ay partition. Mga Pilipino yung kasamahan namin sa flat noon. Siya lang talaga ang ibang lahi. Ay, meron palang ibang lahi, pero mga babae. Basta, dalawa lang yata ibang lahi. Tapos, puro Pilipino na. Nung pagdating nga namin, ay kumain kami. Yung tinake-away ang kinain namin, ha? Makakano iniisip nyo na kinain namin. Ade, syempre, ang pagkain, Pakistani food, first time ko. Hindi ko lubos mawari kung anong lasa yun. Ade, sinubuan nga ako. Aba, hindi ko mahalaman kung paano ko ngunguyain at paano ko lulunukin. Parang ang nalalasahan ko kasi, puro spices. Ako dati, makakain lang kasi ako ng paminta. Hindi ko na makayang kainin. Yung makanguya nga lang ako ng luya sa adobo, ganyan, iluluwa ko na. Kaya talagang nanibago ako sa pagkain nila na puro spices. Ngayon, syempre, ayoko naman na ma-offend siya. Ay talagang nagpapanggap ako na nasasarapan ako. Ngayon, sinubuan ulit ako. Ade, kinain ko pa rin, ano? Pero hirap na hirap talaga ako. Kaya nung pangatlong beses na susubuan ako, ay umayaw na ako. Hindi ko na kaya magpanggap. Tama, nakakipagpapanggap, hindi ko na kaya. Ang dami kasing coriander leaves noon. Nakakagat ko yung mga dahon-dahon. Hindi man ako mahilig sa dahon-dahon. Yun ngang kinchay ba yun? Yung nilalagay sa pansit. Ayoko yun eh. Pero ngayon, ay sanay na ako sa mga ganyan, coriander leaves. Parang hindi na ako nasasarapan sa ulam pagka walang ganyan. Pero syempre dati ay first time, talaga namang hindi ko kinaya ang pagpapanggap ko. Sabi ko, ay bahala ka na ma-offend ha, hindi ko na kayang lunukin to. Kaya ayun, buti na talaga doon sa tinitira namin, ay merong malapit na bilihan ng parang ano siya, parang KFC, ganun, mga fried chicken. Kaya ayun, yun ang binili namin at yun nga ang kinain ko. Pagkatapos nga namin kumain, ay natulog na kami. Ano pa ba ang gagawin na di natulog na? Yung mga susunod ko sasabihin, alam ko, yung mga bago dyan na nanonood, sasabihin, malandi ka, ganyan talaga akong Pinay kasi, madaling ganunin, madaling makuha, ganto ganyan. Ay, hayaan nyo na. Dalaga naman ako. Binata siya. Naku. Nagpapalusot pa. At saka, 25 na rin yata ako nung time na ito. Pero sa totoo lang, wala nang halong biro-biro. Walang nangyari nung gabi na yun. 1 week wala. Naku. 1 week talaga? Siyempre, ano ako dalagang Pilipina. Ano akala niya sa akin? Madaling makukuha? Pero alam ko, hindi kayo naniniwala. Ay, wag talaga kayo maniwala. Dahil hindi totoo yung sinasabi ko. Pero wala talaga nangyari sa amin noon. Kasi nga, may dalaw ako. Yung flight ko mismong araw na yon, nagkadalaw ako. Uy, gusto niyo pa ba ng part 5? Yung mga pangyayari nang nasa Dubai na ako. Yung akala ko puro saya lang. Puro pagmamahalan, pero hindi pala. Gusto niyo ba magkwentuhan pa tayo?